Seventh-day Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin. Magandang gabi po sa ating lahat. Maganda nga ba ang gabi? Magandang gabi ho. Alam mo, pare-pareho tayong pagod sa ating mga trabaho, lalo din po ako. Pero ang gabing ito ay inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang patuloy na tuklasin sa ating gabi-gabing End Time Bible Prophecy Seminar ang kanyang dakilang kalooban. Amin pong malugod na binabati ang lahat ng atin hong nanonood din sa ating live streaming, kahit sa iba't ibang oras. Kayo datnan ng aming pag-aaral, harinway datnan kayo sa kapayapaan, at ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, saan man tayo datnan. Saan man po kayo naroroong dako ng ating sanglibutan, kayo po ay malugod naming binabati at tinatanggap sa atin hong programang ito. Ito po ikalawang gabi ng pag-aaral natin patungkol sa propesiya mula sa ating Panginoong Diyos. Kagabi po ay tinalakay natin yung may kinalaman sa end time from Babylon. The time of the end from Babylon. Ang wakas, ang panahon ng kawakasan, ang wakas ng panahon ay sinabi na ng Diyos doon pa lamang sa panahon ng ancient Babylon during 6th century BC. Ngayon po ay nasa 21st century na tayo at pinakita ng Diyos yung kanyang timeline from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, the divided Rome or divided Europe, at yung bato na tumama sa malaking larawan doon sa bahagi ng paa na dumurog sa mga kahariang yon ay walang iba kundi ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ng ating Panginoong Hesukristo na maisama tayo sa kanyang kaharian. Ang kahariang itinatatag ng mga tao sa sanglibutan ay mawawasak. Lahat ito ay masisira. Ngunit ang isang kaharian na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun ang kaharian na nais niyang ating pangarapin. Yung pagdating ng kanyang bugtong na anak at tiyak yung pagdating. Ang sabi ni Daniel, ang pagkapaaninaw ng propesiya ay tapat at tunay. Wala pong pag-aalinlangan dahil nangyari yung pagkawasak ng Babylon, sinabi ng Diyos yung pagkawasak ng Medo-Persia, sinabi ng Diyos yung pagkawasak ng Gresya, sinabi din ng Diyos ang pagkawasak o ang pagkawatak-watak ng Roma. Nangyari lahat yon. Isa na lang ang hindi pa nangyayari, yung pagtama ng bato, at yun po ang batong yon ay si Kristo. Ang Diyos walang sablay pag sinabi niya mangyayari, sapagkat sabi niya siya'y walang katulad. Binasa natin kagabi ang Isaias 46:9, inyong alalahanin ang mga dating bagay sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang Diyos lamang ang may kakayanang sabihin kung anong mangyayari sa hinaharap. Ginawa po ito ng Diyos upang mabigyan tayo ng gabay, mabigyan tayo ng babala, at upang maipakita ang kanyang malasakit pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung ang sanglibutan, ang mga tao sa sanglibutan, nag-iisip ng mga lugar na pwede nating tirhan. Ang National Aeronautics Space Administration naghahanap ng mga posibleng planeta labas sa ating solar system na pwedeng tirhan. Pero sila'y mabibigo sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay, naglalaan ng lugar na pwede nating tahanan. Gusto ng Diyos ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. At dahil sa malapit niyang pagdating, ang kaaway ay hindi titigil para yung pagpasok natin sa kaharian ng langit, sa kaharian ni Kristo ay Kanyang mahadlangan. Kaya nga sa ikalawang gabing ito po ang ating pag-uusapan, cause of human suffering. Ano ba ang dahilan ng pagdurusa ng mga tao?
Tandaan po natin, ang atin pong pag-aaral na ito ay magkakasunod-sunod. Sunod-sunod na paksain po ito na may kinalaman sa mga pangyayari sa huling panahon. So ipinakita ng Diyos yung kanyang timeline. Meron siyang timeline na ipinakita sa atin upang mabigyan tayo ng giya kung gaano kahaba na lamang ang atin pong panahon. At dahil alam ng kaaway, yung plano ng Diyos sa kanyang mga anak, gagawa ng lahat ng paraan ang kaaway ng Diyos upang mahadlangan ang ating pagpasok doon sa kaharian ni Kristo. At ito yung ginagawa ngayon. Magdadala siya ng tinatawag na pagdurusa sa sangkatauhan. Ngayon, papaano tayo mapapalakas ang ating loob dito sa sitwasyong dala-dala ng kaaway na ito? Maraming mga pagdurusa ang nararanasan ng tao sa mundo at ito ang naging dahilan. Kaya ang marami ay nagkaroon ng pagdududa. Nagkakaroon sila ng isipan at yan nga yung laganap na worldview. Particular sa mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Sapagkat ang sabi nila, kung merong Diyos, at ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig, bakit hindi niya pigilan ang mga nangyayaring kasamaan at pagdurusa na nararanasan ng sangkatauhan? Kaya nagdumating sila sa tinatawag na konklusyon, na ang konklusyong ito ay nagdala sa kanilang isipan na dahil tuloy-tuloy ang kasamaang nangyayari sa sanglibutan, apektado maging yung mga mabubuting tao, sila'y napahihirapan. Dumarating sa tinatawag na isipan ng mga tao na walang Diyos. Dahil kung may Diyos, bakit tuloy-tuloy ang paghihirap ng sangkatauhan? Makikita nyo po sa mga slides ngayon ang mga kalagim-lagim na sitwasyon ng sanglibutan. Maging ang mga inosenteng bata na dadamay. Ang sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Ba't hindi niya pigilan ang kasamaang nangyayari, lalo na sa mga inosente? Kung makikita niyo po ang mga larawang ito ng mga bata, yan po yung mga batang biktima ng pamamaril sa mga eskwelahan. Mga batang walang muwang, nasa edad na 4 at 5 taong gulang, pinapatay, pinagbababaril. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sabi nila, bakit hindi niya pigilan na mapahamak ang mga musmos na bata? Nakikita niyo po ang kanilang mga larawan, maging diyan sa mga ilang nadamay na mga middle age. Ito pa po yung ibang mga biktima ng pamamaril, basta-basta na lamang pumapasok sa mga eskwelahan o sa anumang mga gusali at namamaril na lang doon sa bahagi ng Amerika. Bakit ipinapahintulot ng Diyos ang paghihirap? Why does God allow suffering? Ngayon, kung aasa tayo sa isipan at sagot ng marami sa kanilang mga worldview regarding kung bakit nagkakaroon ng pagdurusang ganito, kung aasa tayo sa sagot ng mga tao, tiyak malilito talaga tayo at maniniwala tayo na walang ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, makapangyarihan sa lahat, ba't hindi niya pigilan ang nangyayaring kasamaan? Titingnan natin ang sagot ng banal na kasulatan tungkol po sa usaping ito. At dito natin titingnan sa aklat ng Genesis ang original na panukala ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Verse 4. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Verse 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Verse 10. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. Pangilang salitang mabuti na ang ating nabasa? Pangalawa.
At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kani-kaniyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga. Verse 12, nataglay ang kaniyang binhi ayon sa kaniyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na, anong sabi diyan? Mabuti. Verse 16, at nalikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Verse 18, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na, anong sabi uli? Mabuti. Verse 21, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kani-kaniyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na, anong sabi uli? Mabuti. Verse 25, at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanyang uri. At nakita ng Diyos na, anong sabi? Mabuti. Pangilang beses nabasa natin yung salitang mabuti? 6 na beses. Ngayon, pansinin niyo sa huling talata ng Kapitulo 1 ng Genesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, anong sabi diyan? Napakabuti. 6 na beses sinabi yung salitang mabuti. Good, 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 good. And then, ang conclusion, it was very good. Napakabuti. Ang tanong, meron bang ginawa ang Diyos na kasamaan? Sa original na panukala o plano ng Diyos, makikita natin na ang kanyang gustong gawin ay puro mabuti. Ang kanyang ginagawa para sa kanyang nilikha ay kabutihan. Mabuti, 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 at napakabuti. So sa original na panukalang ginawa ng Diyos, wala siyang ginawang masama. Lahat ng bagay ay mabuti. In the beginning, everything was good. Very good. So ang backdrop po ng Biblia, sa pasimula pa lamang nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, tao, hayop, halaman, mga isda, mabuti, at ang konklusyon, napakabuti. Makikita natin sa original na plano ng Diyos, ang Diyos at ang tao ay magkasamang masaya, nag-uusap na masaya, with a perfect God, perfect couple in a perfect environment. Lahat ng bagay na makikita sa paglikha ng Diyos, it was perfect. Kaya sa ang Diyos mismo may sabi, na-appreciate niya yung kanyang gawa, mabuti at napakabuti. So nandoon yung perfect, harmonious relationship between God and humanity. So walang masama, walang plinanong masama ang Diyos na magaganap sa sanglibutan. Yan ang dapat unang-una nating maintindihan kapag pinag-usapan ang isyung ito. Hindi tayo magtatanong sa mga tao at yung mga filosofiya nila ang ating pakikinggan. Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan at makikita natin napakabuti ang lahat ng nilikha ng Diyos. With a perfect couple, perfect man, in a perfect environment, together with a perfect God. Ngayon, merong sagot ang ating Panginoong Hesukristo. Inilatag muna natin yung pundasyon para maalis sa isipan ng mga tao na ang Diyos ay pabaya at pinahintulutan niya at meron siyang ginawang kasamaan. Merong isang parable o talinghaga na sinabi ang ating Panginoong Hesukristo patungkol sa manghahasik or the sower. Simulan natin sa Matthew verse 24 ng chapter 13. Nasabi po rito, sinaysay niya ng ating Panginoong Hesus sa kanila ang ibang talinghaga o parable na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Itinulad ang kaharian ng langit sa isang taong naghasik ng alin? Mabuting binhi sa kanyang bukid. Verse 25, datapot samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang, anong sabi dyan? Kaaway. At naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis.
Datapot ng sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasi ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Makikita natin yung 5 salita, isang kaaway ang gumawa nito. An enemy hath done this. Merong inihasik na mabuting binhi ang mga hasik, at nung nangatulog na lahat, merong kaaway na dumating, inihasik naman ang pangsirang damo. Kaya nung nagising ang mga tao, tinanong nila ang taong naghasik ng mabuting binhi kung saan nanggaling ang pangsirang damo. Ang sagot nung taong naghasik ng sower na ito, ang pangsirang damo, isang kaaway ang gumawa nito. An enemy hath done this. Ngayon, in verse 28, at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? 29, datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Nung nagsabi yung mga tao ng kusa, Panginoon, yung mga pangsirang damo, bubunutin namin. Pinigilan siya at ang sabi, huwag, baka pag binunot ninyo, masama pati yung mabuting binhi. Ako po'y nakaranas na magsaka sa probinsya. Tinuruan ako ng aking lola. Merong iba't ibang paraan ng pag-ahasik noon ng pagtatanim ng palay. Merong tinatawag na tanom. Pagtanom, square diyan, naka-square. Meron ding tawag na sabog. Isasabog nung sower yung palay at depende kung gaano kagaling yung sower, merong mga palay dikit-dikit. At kapag tumutubo na yung palay, sumasabay yung mga damo. Ngayon kung ikaw ay hindi at kinakailangan bunutin yung damo. Dahil pag hindi mo binunot yung damo, sabay tumubo sa palay, hihina ang ani mo. So tinuruan kami ng aming lola paano ma-identify ang damo. Dahil pag nagbunot ka ng damo, kamukha siya ng palay. Kaya pag hindi ka marunong, mabubunot mo pati palay. Ngayon dito sa usaping ito mga kapatid, sinabihan sila, huwag. Ang pag-aani, sa panahon ng pag-aani, doon mangyayari yung pagbunot. Hayaan muna magsitubo sabay. Ngayon ito. Ito po yung interpretation. Yung parable na yun, hindi naintindihan ng mga alagad. Kaya't lumapit sila sa ating Panginoon at tinanong, ano ba ang kahulugan ng talinghagang yan? At itong nga po ang binigay na kasagutan ng Panginoong Hesus sa verse 36. Sa kanya nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. In verse 37, at siya'y sumagot at nagsabi, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino naghasik ng mabuting binhi? Ang anak ng tao. Ang title na anak ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Siya po yung manghahasik o sower. Siya ang naghasik ng mabuting binhi. Tanda natin sa Genesis, lahat ay mabuti at napakabuti. In verse 38, at ang bukid, yung sinabugan, at ang bukid ay ang sanglibutan, itong earth, at ang mabuting binhi, ito ang mga anak ng kaharian. Tandaan natin na nung unang gabi nating pag-aaral, nakahanda yung kaharian na ni Kristo, darating na siya, at yung mga sumasampalataya, ito yung mga anak ng kaharian na handa nang pumasok sa kahariang ipagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Maliwanag ho. Verse 39. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo.
At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga ani ay ang mga anghel. Napakasimpleng approach ng ating Panginoon, napakaliwanag ng kanyang ipinapakita. Siya yung manghasik, siya yung sower na naghasik ng mabuting binhi. At yung dyablo naman naghasik ng panira, pangsirang damo. Ang dyablo. Kaya nung tinanong ang ating Panginoon, sino ang may gawa? Ang sagot niya, isang kaaway ang gumawa nito. Sa nangyayaring kasamaan ngayon sa sanglibutan, nagbigay ang Panginoon ng kasagutan na hindi siya responsible. Hindi siya ang kadahilanan kung bakit nangyayari ang kasamaan sa ating sanglibutan. Hindi pwedeng isisi sa Diyos ang anumang kasamaang nararanasan ng tao. Dahil ang sagot ng Panginoon, an enemy hath done this. Yun mismo ang kasagutan ng ating Panginoon. Idinistansya niya ang kanyang sarili doon sa mga nangyayaring kasamaan. Ang gumawa niyan ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. Yun yung ating pinag-aralan kagabi na sa pagdating ni Kristo, wawakasan niya ang lahat ng kasamaan sa sanglibutang ito. Merong katapusan ng sanglibutan. Paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan ang end of the world. Bagamat walang petsa, walang oras kung anong taon man yan, ang importante, merong katapusan ng sanglibutan at gusto ng Panginoon na tayo'y maging handa at manatiling handa sa kanyang pagdating. Yun ang kanyang paanyaya sa bawat isa sa atin. In verse 40, kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. So tiyakan ang katapusan ng sanglibutan. Kaya natin pinag-aaral ang end time Bible prophecy. Ang Diyos ang nag-predict regarding sa end of the world. At idinitalye niya kung paano magwawakas ang sanglibutan. Ngayon, ito na yung ating pag-uusapan na kabutihan ng Diyos na pagsasauli, ang pagsasauli ni Jesucristo. Jesus Christ as the restorer. Tanda natin ang essence of the gospel is to restore. Isasauli yung dating mabuting kalagayan ng mga nilikha ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagpanukala ng kasamaan, sa pasimula ay kabutihan lahat ang kanyang ginawa. Sinira ito ng kaaway at ngayon kailangang ibalik ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo yung dating sitwasyon ng sanglibutan. Kaya nga ang atin pong titingnan yung gagawing restoration, pagsasauli ng ating Panginoong Jesucristo sa dating kalagayan. Pansinin niyo, nung siya'y naparito sa lupa, ipinakita niya yung halimbawa kung paano unti-unti niyang ibinabalik yung isang mabuting sitwasyon o kalagayan ng tao. In Luke chapter 13 verse 10, ito po yung isang halimbawa. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabath. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. Sa makatuwid ay isang kuba. In verse 12, at nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at pagdakay siya'y naunat at niluwalhati niya ang Diyos. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat, ay sumagot at sinabi sa karamihan, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat na magsigawa. Kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng Sabat. Datapot sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpapaimbabaw, hindi baga kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban? At ito'y inilalabas upang painumin. Verse 16. At ang babaeng itong anak ni Abraham, pansinin niyo ang susunod na mga salita, na tinalian ni Satanas. Narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalaga ng taling ito sa araw na Sabat?
Makikita po ninyo dyan ang usapan na kung saan yung prinsipyo ng ating Panginoon bilang mabuting Diyos, isinasauli niya sa mabuting kalagayan ang taong pinahirapan ni Satanas. Kaya dito makikita natin yung contrast. Jesus as the restorer and Satan as the destroyer. Si Satanas na mapangwasak, binigyan niya ng sakit ang mga tao, at si Jesus ipinapakita niya na ibabalik niya, i-restore niya, isasauli niya sa mabuting kalagayan ng tao, sapagkat sa pasimula, mabuti ang plano ng Diyos sa tao. Walang masamang plinano ang Diyos sa tao. At maliwanag na sinabi ni Kristo, an enemy hath done this. Isang kaaway ang gumawa nito. At ang isang example, sinabi niya, ang babaeng ito na Kuba, tinalian ni Satanas sa loob ng 18 years. So sino pong nagpapahirap sa tao? Si Satanas. Sino ang nagpapagaan ng kalagayan ng tao? Si Jesus. Jesus as the restorer versus Satan, the destroyer. So napakabuti ng Diyos sa tagpong ito. Ngayon, ang tanong, sino si Satanas? Ginawa ba ng Diyos si Satanas? Sabi sa Lucas 10:18, sa tanong niyan, at sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Ano sabi ng ating Panginoon? Nakita niya si Satanas nahuhulog gaya ng lintik. Saan galing? Sa langit. Ibig bagang sabihin, sa langit galing si Satanas. May ginawa ba ang Diyos na Satanas at ipinatira niya sa langit? Ngayon, tingnan natin ito. Ginawa nga ba ng Diyos si Satanas? Meron pong sagot ang Ezekiel chapter 28 at mamaya ang Isaiah chapter 14. Pansinin niyo po ang parallelism in verse 12 ng Ezekiel 28. Anak ng tao, panaguyan mo ang hari sa Tiru at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Mayroon po ritong tinutukoy na being ang ating Panginoon na nakatira sa Eden. Eden means pleasure. The Garden of Eden means the Garden of Pleasure. So ang being na ito, lahat ng mga mahalagang bato ay kanyang kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, diamante, berilo, onyx, jaspe, zafiro, esmeralda, karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Merong isang being sa Garden of Eden, siya po ay nilalang siya. Ang kanyang katungkulan, sabi sa verse 14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip. At itinatag kita na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ang kanyang katungkulan, siya po ay anointed cherub. Pinahirang kirubin. Ang kirubin ay isang grupo ng mga anghel. Meron pang seraphim. Pero pag ikaw ay sinabing pinahiran, ito po ay mataas na katungkulan o mataas na kalagayan ng isang anghel. Sapagat pag sinabing anointed o pinahiran, siya mismo ay nasa presensya ng Diyos. Napansin niyo po yung simbolismo na ipinagawa noon kay Moises, itong dalawang anghel na nakatakip doon sa tinatawag na mercy seat. Yung mercy seat na nasa gitna, diyan lumilitaw yung glory ng Diyos doon sa earthly sanctuary. Ang sanctuaryo sa Israel ng mga Hudyo. Simbolismo yan kung papaanong yung mga anghel na kerubin ay tumatakip ang kanilang pakpak. Sila po ay nasa harap mismo ng Diyos. Ang pinahirang kerubin, siya mismo ay nasa harap ng Diyos. Ganon kataas ang kanyang katungkulan. Ano sabi sa verse 15? Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang tinutukoy na ito na isang being, na isang angel, na napakataas ng katungkulan, leader siya ng mga anghel. Bilang isang anghel na nagmiministeryo sa harap ng Diyos, siya po ang leader ng mga anghel.
Ang leader na ito ng mga anghel ay perfect, sakdal. Thou wast perfect in the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Siya po ay isang perfect. Siya po ay walang kasalanan. Siya po ay leader ng mga anghel. Hanggang sa dumating ang araw na gumawa siya ng kalikuan o kasalanan sa harap ng Diyos. Ang tanong, sino itong perfect angel na leader ng mga anghel na lahat ng mahalagang kasuotan ay suot niya? Punong-puno siya ng karunungan. Napakatalinong anghel, sakdal sa kagandahan. Ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak, ng kanyang pagkakasala? Verse 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at ipinahamak kita, o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Siya'y inihagis ng Diyos mula sa bundok ng Diyos. Ang bundok ay simbolismo sa Biblia ng kingdom. Galing mismo siya sa kaharian ng Diyos sapagkat siya nasa Garden of Eden, Garden of Pleasure. Nagkaroon ng problema at nagkasala itong anghel na ito. In verse 17, ito ang pagkahayag kung anong pagkakasala ang nangyari na kanyang ginawa. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Napansin niyo po yun? Ang kanyang puso nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Dumating sa punto na itong perfect angel na ito, na leader ng mga anghel, na punong-puno ng karunungan, na sakdal sa kagandahan, dumating sa punto na sa halip siya'y tumingin sa Diyos, na sa halip sa kanyang manlalalang siya lagi nakatingin, tumingin na siya sa kanyang sarili. Dito po lumitaw yung tinatawag na naging unconscious siya sa Diyos at naging conscious sa kanyang sarili. Tiningnan na niya yung kanyang sarili at yun ang naging dahilan ng kanyang pagmamataas. Pride. Doon nanggaling sa angel na ito ang kasalanan dahil sa kanyang pagmamalaki. Ang gobyerno ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ay nakatatag sa tinatawag na pag-ibig or love. And love must be allowed to say no. Ito po ang karapatang binigay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, anghel man yan, tao man yan, o kung sino mang nilikha ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng laya, ng karapatang pumili ang kanyang mga nilalang. Dahil ayaw ng Diyos na pilitin ang kanyang mga nilalang na siya'y sambahin, na hindi naman nila gustong sambahin siya. Ang nais ng Diyos ay mahalin siya, sambahin siya, ayon sa gusto mo na pagsamba at pagmamahal na iukol sa Kanya. Pero kung ayaw mo, karapatan mo yon. At yun ang pinili ng angel na ito na hindi sumunod ng lubusan sa Diyos. Sa Isaias, binigyan siya ng pangalan kung sino itong kirubin na tumatakip. Isaias, Kapitulo 14, talatang 12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Napansin niyo po ang unang salita na ginamit ni Isaias, ano't nahulog ka? How art thou fallen from heaven? Ano nga ang sabi ng ating Panginoon sa 10:18 ng Lucas? At nakita ko si Satanas na nahuhulog gaya ng lintik mula sa langit. Ang tanong ni Isaias, how art thou fallen? Anong dahilan? Ano't nahulog ka mula sa langit? At ang pangalan niya, tala sa umaga. Morning star. Sa Latin, ang tawag dito ay Lucifero. Diyan ang galing yung salitang English na Lucifer. So ang pangalan ng perfect angel na ito, na punong-puno
ng karunungan, sakdal sa kagandahan, ang kanyang pangalan is Lucifer. Dahil napakaganda ng kahulugan ng salitang Lucifer, tala sa umaga, morning star. Ang dahilan ng kanyang pagbagsak, dahil sa tanong din ni Isaias, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ang dahilan ay pagmamalaki, pagmamataas ng kanyang sarili, at sinabi rin sa aklat ni Isaias in verse 13, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan o trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Itataas niya yung kanyang trono. At ang sabi niya, ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Makikita natin dito yung sinabi ni Ezekiel na siya'y nagmalaki sa kanyang puso dahil sa kanyang kagandahan. Gusto niya pang lagpasan ng Diyos. Hindi siya nakontento sa mataas na posisyon na binigay sa kanya ng kanyang manlalalang. Gusto niya pang lagpasan yung trono ng Diyos. Gusto niya mapunta pa sa dulong bahagi ng hilaga. Pag sinabing hilaga, norte, lahat ng bahagi ng taas, gustong puntahan nitong si Lucifer. Gusto niya maging tulad sa Diyos, tulad sa kataas-taasan. Ito po ang naging kasalanan ng perfect angel na si Lucifer. Lucifer, an exalted, mataas na anghel, leader ng mga anghel, pinili niya na maging Satanas. Dahil ang salitang Satanas or Satan ay nangangahulugang enemy, kaaway, or adversary. So pinili ni Lucifer na maging kaaway ng Diyos. Dahil sa kanyang free will, sa kalayaan niyang piliin yung gusto niyang piliin. Lucifer, an exalted angel, became Satan, a fallen foe. So hindi po nilikha ng Diyos si Satanas. Ang nilikha ng Diyos ay isang napakagandang anghel. Ginawa niyang leader ng mga anghel. Napakatalinong anghel. Napakagandang anghel. Pinili ng anghel na labanan ng Diyos, kaya siya naging Satanas. So walang nilikhang Satanas o Diablo ang Diyos. Thou wast perfect in the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. So perfect ito. Kaya nga doon kanina sa ating pasimula, sa ating paglalatag ng pundasyon, sa paglikha ng Diyos, mabuti, 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 at napakabuti. Walang ginawang kasamaan o maging diablo ang Diyos. Lahat ay mabuti. Pinili ng anghel na ito na maging kaaway ng Diyos. God did not create Satan. Lucifer created Satan. Si Lucifer mismo ang lumikha ng pagiging Satanas niya. Anong gusto niya? Higher position, an exalted throne, rulership and dominance. Number 4, worship. Gusto ni Satan na siya'y sambahin din. Ganun yung matinding hangarin niya. Dahil gusto niya maging katulad ng Diyos. Ang Diyos naman lalalang sinasamba ng sansinukob. Gusto din ni Lucifer na sambahin siya ng sansinukob. Gusto niya ng mataas na posisyon. Gusto niya ng mataas na trono. Gusto niya ng pamumuno. At gusto niya na siya'y sambahin. Kaya ang sabi dito sa Apokalipsis 12:12, kaya't mga galak kayo o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Pansinin niyo po, ang diablo bumaba sa sanglibutang ito na may malaking galit dahil alam niya kaunting panahon na lamang mayroon siya. Abay, mabuti pa si Satanas, alam niya konting panahon na lang siya. Ang mga tao ngayon sa mundo akala hahaba pa ang ating panahon. Pinakita kagabi sa ating pag-aaral na tayo pala'y nabubuhay na sa dulong bahagi ng malaking larawan, sa paa, dahil ang paa ay sinangayunan ng kasaysayan na kumakatawan sa Western or divided Rome. Sa panahon natin, Western Europe. Nabubuhay na tayo sa Western Europe.
So yung bato ay tatama sa atin pong panahon. At alam ni Satanas ito. Kaya doble kayod, maring sabihin, tripling kayod niya na dayain ang mga tao sa mundo para umasa sa talino at kalakasan ng tao at hindi umasa sa Diyos. Ito ang problema ngayon ng sanglibutan. Kaya itong ebanghelyo ng Diyos ay ipinaparating natin sa lahat ng mga tao upang sila'y maalis sa pandaraya ng dyablo sapagkat ang panahon malapit na. Alam ni Satanas na kaunting panahon na lamang. Kaya nga ang kanyang ninanais, sabi sa 2 Tesalonica 2:4, sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Gustong-gusto niya yung worship. Gustong-gusto niya na siya'y sambahin. Kaya nga sabi sa Apokalipsis 13:8, pansinin niyo po ang nakita ng Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. Yung kanyang prediksyon patungkol sa mga tao sa ating sanglibutan. Ang lahat ng nangananahan sa lupa, earth, lahat ay magsisisamba sa Kanya. Na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Napansin niyo po yung nakakagulat at nakakalungkot na sitwasyon ng mga tao sa mundo. Hindi nila alam na darating ang panahon sila'y sasamba doon sa dragon. Si Satanas, ang lahat. Hindi po sinabi ng Biblia ang 1/2 of the earth. Hindi sinabi ng Biblia ang 1/3 of the earth. Hindi sinabi ng Biblia ang 2/3 of the earth will worship the dragon. Ang sabi ng Biblia, all the earth will worship the dragon. Ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya't nakakalungkot. Anong nangyari sa mga taong ito? Bakit mas pinili nilang sumamba sa dyablo sa halip na sa Diyos na magdadala ng kanyang kaharian sa kanyang ikalawang pagdating na malapit na yon? Kaya nga dapat tayong maging handa at manatiling handa para tayo hindi madaya at sumamba kay Satanas. Ang ating Panginoong Hesus, tingnan niyo po kung gaano katindi yung pagnanais ng dyablo ng pagsamba. At sinabi niya ng dyablo sa ating Panginoong Hesus, Matthew chapter 4 verse 9, sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Maging yung anak ng Diyos na si Jesus, na creator mismo ni Lucifer, gusto ni Lucifer pasambahin yung kanyang creator. Ganon katindi yung pagnanais ni Satan ng pagsamba. That is why ang issue sa mga huling araw na ito ay kung sino ang iyong sasambahin. Dalawang grupo lang ho dito sa sanglibutan. Kung kanino ka sasamba, sa Diyos ba o sa kaaway? Ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng mga subtle deception. Pag sinabing subtle, hindi mo alam na yun pala'y pandaraya. Subtle, manipis, dahan-dahan, hindi mo namamalayan, hindi mo nakikita na ang philosophy mo, ang prinsipyo mo, ang isipan mo ay nakaukol na pala sa pagsamba kay Satanas. Kaya nga dito sa End Time Bible Prophecy Seminar, huwag ho kayong mag-miss. Huwag ho kayong magliban dito po sa 13 gabi ng ating pag-aaral. Sapagkat dito maiintindihan natin yung isyong nagaganap sa ating sanglibutan. Kaya sa unang topic natin kagabi, ipinakita yung mga kaharian ng mundo at ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Nais ng Diyos na pumasok tayo sa kanyang kaharian. Libre po iyon, walang bayad. Dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At alam ni Satanas yun, kaya pipigilan niya ang mga tao na sumamba sa Diyos. Gagawa siya ng lahat ng pandaraya. Kasama na itong topic natin, ang dahilan ng pagdurusa ng sangkatauhan. Tuloy natin.
The pivotal issue at the end of time is the issue of worship. Tingnan po ninyo ang dalawang prinsipyo. Ang deception, isa sa deception ni Satan. Acts of God or act of the devil. Dito sa ating topic, the cause of human suffering. Ang isang example natin ay si Job o si Job. Pansinin niyo po ang tagpo sa Job chapter 1 verse 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Ipinagmamalaki ng Diyos yung kanyang lingkod na si Job. Nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ipinagmamalaki ng Diyos kay Satanas ang kanyang lingkod na si Job. Masunurin sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi naman ni Satanas sa verse 9. Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay. At ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ito po yung tinatawag na pangiinsulto ni Satanas. Ito po yung kanyang hamon o challenge sa Diyos. Ito yung kanyang bintang sa Diyos. Kaya lang naman sumusunod yang si Job. Kasi pinagpala mo siya. Marami siyang ari-arian. Mayaman si Job. Kaya nga ang challenge ni Satan, ngunit pagbuhatan mo, sabi sa verse 11, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ng ayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, itatakwil kanya ng mukhaan. Napapansin niyo po yung psychological battle and warfare. Pinapalitaw ni Satanas na ang mga naglilingkod sa Diyos, ang mga sumasamba sa Diyos, sasamba lang tayo kapag pinagpala tayo ng Diyos. Pero kapag pinaghirap o pinahirap tayo ng Diyos, itatakwil daw natin siya ng mukhaan. Yun ang sabi ni Satanas. At yan po ang literal na nararanasan ng mga tao sa mundo. Na kapag may nangyaring kasamaan, lalo na sa mga inosente, ang bintang ay sa Diyos. Hindi ba totoo yun? Hindi ba totoo yun? Na ang bintang ay sa Diyos? Bigyan ko ng example. Madalas ito mga nai-interview sa balita. Halimbawa, nabaha, namatay yung buong pamilya. Nasunugan, may naiwang isang mahal lang sa buhay. Pag in-interview, ang tanong, kalooban ng Panginoon, kaya sila'y nawala. Yung mga dumadamay naman, sasabihin, sige, hayaan mo na, ipanalangin ka namin, ganyan talaga kalooban ng Diyos yan. Can you imagine na matay yung mahal mo sa buhay at gusto ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na patayin ang iyong mahal sa buhay? Kalooban ba ng Diyos na may mangyaring masama sa mga tao? Yan ho ang isipan ng mga tao ngayon. Yan ho ang lason ni Satanas sa isip ng mga tao. At yan mismo yung sinabi ni Satanas sa harap ng Diyos patungkol sa pagmamalaki ng Diyos kay Job. Kaya nagtatagumpay ngayon ang dyablo pagdating sa mindset, psychological warfare, digmaan sa isipan at paniniwala ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Di ba sa mga insurance lang, sa mga car insurance, para mabayaran ka ng insurance, like for example, yung sasakyan mo ay nadisgrasya dahil nabagsakan ng punong kahoy bagyo o naanod ng baha katulad ng Ondoy. Kung walang clause sa insurance na acts of God, hindi yan babayaran ng insurance. So, ibig bagang sabihin, kaya napahamak ang ari-arian mo, nabagsakan ng punong kahoy dahil may bagyo at inanod ng baha katulad ng Ondoy, gawa ng Diyos yan. Nakita niyo mga kapatid kung gaano ang katinding labanan ngayon sa mundo? Acts of God or acts of the devil? Ibinibintang lahat sa Diyos ang nangyayaring pagdurusan ng tao. Samantalang ipinapakita sa ating pag-aaral na ang ating Panginoon ay tagapagsauli ng sira, restorer versus Satan as the destroyer. Pero nagtatagumpay ang kaaway, kagaya ng example na ito kay Job. Pansinin niyo po. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, nung sinabi ni Satanas na, kaya lang naman sumusunod yang si Job kasi mayaman yan, pinagpala mo, subukan mong galawin siya. Ibig sabihin, pahirapan. Kaya ang sabi ng Diyos kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng kamay. Pinayagan ng Diyos na gawin ni Satanas ang kasamaan kay Job. Huwag lang niyang patayin si Job. At ito ang ginawa ni Satanas kay Job. Sa gayon lumabas si Satanas
mula sa harapan ng Panginoon at nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. 16. Samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok. 17. Samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Verse 7 ng chapter 2, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Sa madaling salita, sa kwentong ito, ginawa ni Satanas, pinatay yung mga anak ni Job, sinira yung mga ari-arian ni Job, at binigyan ng matinding sakit si Job. Sino ang gumagawa ng kasamaan sa tao? Satan as the destroyer. Sino ang nagbigay ng salot kay Job? Satan. Sino ang nagnakaw ng kanyang mga pag-aari at pumatay ng kanyang mga servant? Satan. Sino ang nagdala ng tornado na pumatay sa kanyang mga anak na lalaki at babae? Satan. Pinahintulutan ng Panginoon ang kahirapan na dumating sa ating buhay upang subukin ang ating katapatan at pag-ibig sa Diyos. Ito po ang dapat nating maunawaan. Katulad ni Job, mayroon siyang mga anak na lalaki at babae na gustong magtapat sa Diyos. Sa hirap man o sa kasaganaan, may mga anak ang Diyos na gustong magtapat sa Kanya. Si Satanas gagawin ang lahat ng paraan para ang pagkapit mo, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay bitawan mo, bumitaw ka. Gagawin niya ang pagdurusa sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Anumang pagsubok ang nararanasan mo, kapatid o kaibigan, gawa lahat ni Satanas yan. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoon, isang kaaway ang gumawa nito. An enemy hath done this. Nagbigay ng distansya ang ating Panginoon na wala siya, hindi siya responsible sa mga hirap, sa mga pagdurusa na nararanasan ng tao. Si Satanas ang gumagawa ng lahat ng ito. Maaring ipinahintulot niya ng Diyos upang subukin ang ating katapatan. Dahil alam ni Satanas, pag ikaw ay patuloy na nagtapat sa Diyos, makakasama ka sa kanyang kaharian. At ayaw mangyari ni Satanas na makasama ka sa kaharian ng Diyos. Kaya ginagawa niya na magdusa ang mga anak ng Diyos. Nakita ho ninyo kung anong issue dito na pinag-uusapan sa End Time Bible Prophecy. Maraming mga taong nag-iisip ang Diyos ang pabaya, kaya nangyayari yung kamatayan ng mga inosente, nangyayari yung mga disgrasya ng mga taong mababait din. Ibinibintang lahat sa Diyos. Pero ang tunay na may gawa, Satan as the destroyer. Satan is the guilty one responsible for all the evil on planet Earth. Who is responsible? Satan. Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Jesus as the restorer versus Satan as the destroyer. Ito po ang issue ngayon sa End Time Bible Prophecy. Darating ang kingdom ng Diyos. Ayaw kanyang makasama doon. Gusto ni Satanas bumitaw ka doon sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang dahilan ng pagdurusa ay gawa ni Satanas upang makuha ang pagsamba ng tao. Di ba pinakita natin kanina, ginawa niya mismo sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo, sambahin mo lang ako. Sinasabi ni Satanas, huwag ka nang magpakahirap, Hesus. Pwede ko namang ibigay ang lahat ng luho ng mundo, ang kayamanan ng mundo, sumamba ka lang sa akin. So lahat ng material na bagay, inaalok ni Satan. At kapag nagtapat ka sa Diyos, pagdurusa ang dadanasin mo para makuha ni Satanas ang iyong pagsamba. Who will you worship? Who?
will you serve? Sa bagong langit at bagong lupa, pansin ninyo sa Apokalipsis 21:1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa naparam, at ang dagat ay wala na. Verse 4 ng chapter 21 ng Apokalipsis, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kapag ipinagkatiwala mo, kaibigan at kapatid, sa ating Panginoong Yesus bilang restorer o tagapagpanauli ang iyong buhay, yung pagdurusa sa kanyang pagdating, wala na. Wala ng hirap, wala ng problema, wala ng pagluha. Ang luha, ang dalamhati, ang hirap ay dala ni Satan para makuha ang iyong pagsamba. Ayaw ng Diyos na magpadala tayo sa pambubuyo ng kaaway, sa pambubuyo ni Satanas, na kapag naghirap ka, bumitaw ka na dyan. Hayaan mo na yung Diyos mo. Nagtatapat ka nga sa Diyos mo, naghihirap at nagdudusa ka naman. Hindi mo naaabot yung gusto mong maabot dahil gusto mong sumunod sa Diyos. Yan ang mga bulong ni Satanas sa ating isipan. Ngunit, sa pagdating ng kaharian ng Diyos, sa bagong langit, sa bagong lupa, hindi na magkakaroon ng pagdurusa, hindi na magkakaroon ng hirap, hindi na magkakaroon ng pananambitan, wala ka ng problema, kaibigan. Nais ng Diyos, kung anumang pagdurusa ang dinadanas mo sa kasalukuyan, manghawa ka lang sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos, manalangin ka pa sa Diyos na patatagin ka niya ngayon. Dahil si Satanas nagnanais na bumitaw ka sa iyong paniniwala sa Diyos. Ito po ang issue sa huling kapanahunang ito. Ang dahilan, the cause of human suffering is Satan, because he wants you. Nais niya na dumistansya doon sa tagapagpanauli na si Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos sa gabing ito. Dahil muling nahayag ang kanyang kapangyarihan, muling nahayag ang kanyang dakilang kalooban, na kayo at ako ay mahal niya, na kayo at ako ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Gusto ng Diyos makasama tayo sa kanyang kaharian. Hindi lang ikaw, kundi ang bawat miyembro ng iyong pamilya. So ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Ang pagdurusa ay paraan ni Satanas para bumitaw ka sa paniniwala sa Diyos. Ngunit purihin ng Diyos sa gabing ito, nahayag ang kanyang mabuting kalooban, tutulungan kanya, bibigyan kanya ng kapayapaan sa gitna ng pagdurusa. Kahit apoy ang nilalakaran mo, sasamahan ka ng Diyos sa apoy na yan para makalagpas ka. At kung magkagayon, ikaw at ako ay sama-samang sasalubong sa kaharian ng Diyos sa kanyang ikalawang pagdating. Pagpalain tayong lahat sa gabi pong ito. Ito ang Seventh-day Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin.